sa tabangan sa likod sa walag tuoy na good morning. You are blessed. Now, as we start our worship service this morning, no, let's um, let's start with our prayer time. Let's pray for our worship service today na ang Ginoo magaandam sa tong kasing-kasing sa pagdawat siyang pulong o sa pagdayeg kaniya. Ang tinguha nato ano nagagather tadiri, it is to give God all the glory, to honor Him sa atong mga pagsimba. Let's also remember atong mga kaigsuonan na wala pa diri, even for the rest of the churches. Probably daghantag mga kaubanan kaigsuonan na nagasimba pod karong adlaw. Let it be na ang ato yung mga pagdayeg na sentro gadara sa Ginoo, no? So let's remember these things and let's remember our nation and especially the ongoing war nga nagapanghitabo karon na this will be a reason for the believer to stand up og maglig-on sa pagtuo na ay kanang revival sa kasing-kasing. Let's come together in prayer. Let's pray. Heavenly Father, we praise you. We thank you, Lord, na nga kabantagan, O God, that you have brought us here, Ginoo, sa pagsimba diha kanin Ginoo. Salamat, O Lord, na ang imong paghigugma kanamo, O God, walay paglubad, O God, na despite sa mga kapakyasan sa matag adlaw, O God, nakasalanan nga mong nabuhat, Ginoo. Nagpabilin ka nga matinud-anon, nagpabilin ka, O God, nagapakita sa imong gugma o sa imong grasya kanamo, Father. Let it be, O Lord, that you will continue to work in our hearts and bless us, O God. Salamat, Ginoo, na magapamuhat ka, O God, sa mga kasing-kasing, Ginoo. Purify us and work in our lives, O God, as we start in our worship today, Father. Thank you, O Lord, that we are filled with your Holy Spirit, filling our hearts, O God, sa kalipay, O God, in gratitude, O Lord, for you have been so faithful in our lives, Ginoo. Lord, padayon ka, umupabilin ka nga matinud-anon sa mga kinabuhi, Ginoo, sa pagsugod sa panimbahon karon, Ginoo. Salamat na imuhang presensya ani agyod sa mong taliwala, O God, na nagapuno, nagadasig ka namo, Ginoo, that we will be able to sing praises to your name, O God, to dance, to sing, to lift up our hands, O God, in worship and praises and adoration of your goodness, of your presence, Ginoo. Salamat, O Lord, that you will fill my heart, O God, as I share your word this morning, Father. Salamat na imuha kong gamiton, O God, para sa mong ginharian. Anoint my heart, O God, and work in me, Father, that you will be glorified, O God, ang imong pulong gid, Ginoo, mao ang mahimo ang masentro, O God, sa ako ang magagawa sa kong baba karong adlaw, Ginoo. Salamat, Father God. Even, Father, we remember mga igsuunan nga wala pa diri, Father. I pray that you will work in their hearts, O God, sa mga nagaduha-duha, Father. In Jesus' name, in Jesus' name. Work in their hearts, O Lord. Salamat, Ginoo, na mamuhat gayud ka, O God, sa ilang kinabuhi, Father God. Ug salamat, Ginoo, Lord, that there will be victory in their lives, O God. In Jesus' name, in Jesus' name. Even, Father, we remember, Lord, our nation, we remember the world, O God, mga kaigsuunan na mo, Ginoo, nga nagadasig sa pagsimba, sa pagduol kanimo, O God, taliwala sa mga struggles, O God, problema, kalisod na ilang ginatubang, O God. For they know that there is joy in your presence, O God. They can hope, O God, and they can rest, O God, in your love, Father. Salamat, Ginoo. Protect your people, Ginoo, and we declare, O God, that those of your people, O Lord, will stand in their faith, and there will be revival in our land, in this nation, and in the world, Father. Salamat, Ginoo. Ubani kami, ug padayon ka nga magapuno ka namo. Dalaygon ka, Father, in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Maayong buntag sa tanan sa makausab, no? This time, let's insyon ato ang mga kasing-kasing dira sa atong buhi nga Dios na ang pagdayeg jud sa atong buhi nga Dios karon nga kabuntagon
they may worship na our worship in spirit and truth dira alang jud sa Ginoo. And this time ato ang i-intune ang atong mga kasing-kasing that they will be sing this is song kupti ako that this song no kailangan jud nato susihon ang atong mga kaugalingon, atong mga kasing-kasing kung naka-intune jud ang atong kasing-kasing dira sa Ginoo sa matag adlaw. So this time let's sing this song na o padayon magkupot sa atua kung kita pod padayon nga magkinahanglan sa Ginoo. Susiha Ginoo ang kinabuhi ko nga na kinahanglan sa tandog mukhawa ang ako nahikatulog nga paghigugma diha kanimo Ginoo di ako ugakson mo ikaw ang akong itingkuha ug ipangandoy Ginoo sa bagaw sa nagbawa ko unon mo ani ako Ginoo. Amen. At balikon sa pagkanta. Sisiha Ginoo kinabuhi ko nga na kinahanglan sa tandog ang ako ikatulog nga paghigugma diha kanimo Ginoo di ako ugakson mo ikaw ang akong itinguha ug ipagkatoy Ginoo sa magaw sa nagbawa ko unon mo ani ako di ako ugakson mo ikaw ang akong itinguha ug ipagkandoy Ginoo sa magaw sa nagbawa ko unon mo ani ako once again di ako ugakson mo ikaw ang akong itinguha ug ipagkandoy Ginoo palihog panindog kitang tanan nagbawa ko unon mo ani ako ani ako Mayong buntag sa tanan no. Ato ang basahon karon ang basahon nato sa gisulat sa atong buhi na Dios sa tua. Now King Solomon loved many foreign women. Besides Pharaoh's daughter, he married women from Moab,
Ammon, Edom, Sidon, and from among the Hittites. God clearly instructed the people of Israel, "You must not marry them because they will turn your hearts to their gods." Yet Solomon, instead on loving them anyway, he had 7 of royal birth and 300 concubines. And in fact, they did turn his heart away from the Lord. In Solomon's old age, they turned his heart to worship other gods instead of being complete to the Lord his God. As his father David, Solomon worshipped Ashtoreth and goddess of the Sidonians and Malach, the detestable god of the Ammonite. Solomon did evil in the Lord's sight. He refused to follow the Lord completely as his father David had done. Mauli ito itong scripture no, sa gisulat sa itong buhi na Diyos. Magampo kita. Hallelujah, Lord Jesus. Ikaw lang Diyos ang among Ginoo, Lord God, wala yung lain. I-open among heart, Lord God, ug among mind sa imuha lang Diyos, Lord God, maka-focus sa imong pangalan, Lord Jesus. Salamat karong kabuntaga, Lord God, na nagtapok mi karon, Lord God, sa imong balay ampuanan, Lord God. I-guide me, Lord God, always sa tama, O Lord God. Ipalayo mi ka sa tanas, O Lord God, sa matag usa sa mua, Lord God, sa among pamilya, Lord God. In Jesus' name, ikaw lang Diyos nagapadayon sa muang kinabuhi, O Lord Jesus, way lain. O proteksyon ni among bansa, Pilipinas, O Lord God, sa mga dautan, O Lord God, sa giyera, ipalayo mi, Lord God, in Jesus' name. Thank you kay Lord God sa imong blessings kanunay sa matag usa sa mua kinabuhi sa among tibuok pamilya, O Lord God, sa matag usa sa mua. O sa wala pa nakaabot si mong balay ampuanan, Lord God, ikaw nag-guide sila, Lord God, kanunay. Protektahi sila kanunay, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God is good. And all the time, God is good. Indeed, God is good sa ato ang mga kinabuhi. And walay rason nga dili ta mo dahig kaniya og dili nato gamiton ang atong mga tiil, atong mga kamot sa pagdahig sa atong buhi nga Dios. Amen ba? Amen. So this time, let us sing this song, Dahunog sa Pagdayig. Dahunog sa pagdayig, kanimo lang. Dahunog sa pagsimba, dahunog sa pagsimba, kanimo lang. Dahunog sa pagdayig, dahunog sa pagdayig, kanimo lang. Dahunog sa pagsimba, kanimo lang. Dili ko ihunong, dili ko ihunong ang pagsangyaw sa kahimulungan ng buhay. Dili ko ihunong ang pagpahambit sa gagawasan na batunan. Ang akong puso giluksong o isayaw-sayaw sa imong presensya, O Diyos. Ang akong kamot iwara-wara o ipagpagpagpag sa gagawasan na batunan sa imong presensya. Gagawasan, amen. Dahunog sa pagdayig, kanimo lang. Dahunog sa pagsimba, dahunog sa pagsimba, kanimo lang. Dahunog sa pagdayig, dahunog sa pagdayig, kanimo lang. Dahunog sa pagsimba, kanimo lang. Dili ko ihunong, dili ko ihunong ang pagsangyaw sa kahimulungan ng buhay. Dili ko ihunong ang pagpaambit sa kagawasan na batunan.
Ang akong puso gilukso-lukso o gisayaw-sayaw sa imong presensya, O Dios. Ang akong kamot iwana-wana o gipagpagpagpag sa kagawa sa nabatunan. Ang akong puso gilukso-lukso o gisayaw-sayaw sa imong presensya, O Dios. Ang akong kamot iwana-wana o gipagpagpagpag sa kagawa sa nabatunan sa imong presensya. Kagawa sa namin, padayon ka nga madayon sa tungkoy nga Diyos. Daygoy ka, amen. Ugawitan ka, O Diyos. Ngaganghanan, simbaon ka, simbaon ka, ugawitan ka. Ang tungkol sa kahaturan, ikaw ang angayan. Ikaw ang angayan, kaamong kagalunan. Ikaw ang Diyos, hangtod sa kahaturan. Wala na'y lain pa among pasalamatan. O Diyos, ikaw na, ikaw na. Tumalikod sa pagdaing. Dayon ikaw, gawitan ka, O Diyos. Gagamhanan, simbaon ka, simbaon ka, ubayaw ka. Ang tungkol sa kahaturan, ikaw ang angayan. Ikaw ang angayan, kaamong kagalunan. Ikaw ang Diyos, hangtod sa kahaturan. Wala na'y lain pa among pasalamatan. O Diyos, ikaw na, ikaw na, ikaw ang angayan. Ikaw ang angayan, kaamong kagalunan. Ikaw ang Diyos, hangtod sa kahangturan. Wala na'y lain pa among pasalamatan. O Diyos, ikaw na, once more, ikaw ang angayan. Ikaw ang angayan, kaamong pagalunan. Ikaw ang Diyos, hangtod sa kahangturan. Wala na'y lain pa among pasalamatan. O Diyos, ikaw na, ikaw na. O Diyos, ikaw na, ikaw na. O Diyos, ikaw na, ikaw na. Hallelujah. Ikaw na, O Diyos, O God. We thank you this time, Father, O God. Ikaw ra gyud, O God, ang angayan nga kapag pagadludhan, O God. Ikaw ang angayan, Lord, nga baday, Father. And this time, Lord, nakita nimo, Lord, ang imong makaanakan. You are here to worship Him. You are here, Lord, sa pagpaminaw sa imong mga pulo. And this time, Lord, ikaw magapamuhat, Father, O God. This time, church, let's continue to worship our living God. Na siya lamang ang dayigon, ang ayan na madayig sa ato ang kinabuhi. And despite sa ato ang ma-encounter, mga challenges, mga problema, apan ang Ginoo igsuon padayon nga maayo sa ato ang kinabuhi. Padayon siya nga nahigugma sa imuha.
Day by day, ma-failed man kita, but apan ang gugma sa Ginoo nagapabilin, igsuon. And this time, walay rason nga dili nato siya dayigon. Just sing this song, dalangpanan ka. Despite sa mga problema, apan ang dalangpanan nato si Jesus lang, igsuon duol kaniya, inasing-kasing. Yes, Father God. Let us sing this song. Sa kalistanan ko, kasakitan man, kandi mo Ginoo, magkadul ako. Problema man, ug mga pagsulay, walay laing sangpit kundi ang ngalan mo, Ginoo. Kay nasayod ko, kay nasayod ko, nga pamatiyon mo ako, ugandang ka sa pagsangay, kanta mo Ginoo, dalangpanan ka, dalangpanan ka. O Diyos, kasagog ka, kalinaw ako nabatala, sa imong kiran, pagkabukan mo Ginoo, ikaw ang dalangpanan ko. Amen. Atong balikon sa bantay. Kalistanan ko, kasakitan man, kani mo Ginoo, magkadul ako. Problema man, ug mga pagsulay, walay laing sagbit kundi ang ngalan mo, Ginoo. Kay nasayod ko, napamatiin mo ako, ugandang ka sa pagsangnay, kanta ko Ginoo, dalangpanan ka, dalangpanan ka. O Diyos, kasagog ka. Yes, Father God, kalinaw akong mapadala, sa imong kiliran, pagkabutan mo Ginoo. Once more, dalangpanan ka, dalangpanan ka. O Diyos, kasagog ka. Kalinaw akong mabatulan, ihanda sa imong kiliran, pagkabutan mo Ginoo. Dalangpanan ka, dalangpanan. Yes, Father, O God, we thank you, O God, for this wonderful day, O God. Ikaw, Lord, ang Diyos, O God. Lord, we thank you, O God. Let's worship our living God. It's all. Madayon nga mag-worship sa tuwing at Diyos, kabuntagon, O God. Yes, Lord. Wala kay pagkulang ka na mo, O God, Lord. We thank you, Jesus, Father. We continue to worship our living God, Lord. Yes, Father. O Diyos, kasagog ka.
sa imong giliran, pagkabutan mo, dalang kanan ko, kamahanan o balaan, kamahanan o balaan ka, O Diyos, kamahanan, kamahanan o balaan ka, O Diyos, kamahanan, kamahanan o balaan ka, O Diyos, kamahanan, kamahanan o balaan ka, O Diyos. Nalangbanan ka, yes, Father God, Lord. O Diyos, kasagupang ang kalinaw akong mabatlan, diha lang sa imong kiliran, pagkabutan mo, Ginoo. At sige, dalangbanan ka, dalangbanan ka, O Diyos, kasagugma ang kalinaw akong mabatulan, diyan lang sa imong kiliran, pagkabutan mo, Ginoo. Yes, Father God. You worthy, O God, of this. Ikaw lang, Lord, ang dalangpanan. Dalangpanan ka, yes, Lord. O Diyos, kasagugma ang kalinaw akong mabatunan, diyan lang sa imong kiliran, pagkabutan mo, Ginoo. Ikaw ang dalangpanan ko, pagkabutan mo, pagkabutan mo, Ginoo. Ikaw ang dalangpanan ko, pagkabutan mo, Ginoo. Ikaw ang dalangpanan ko. Hallelujah, Father God, Lord. We thank you, Jesus, O God, sa mga pagdaig, Lord, na ipasinati ka, Lord, that you are, O God, good, O God, sa among mga kinabuhi. Ug walay sama diya kanimo, God. Lord, luyo sa among mga kalisdanan, Lord, na mo mga nasinati, Father, O God. Lord, kanunay ka nagaparimain sa amo, O God, na ikaw, Lord, ang among dalangpanan, Father, O God, sa among mga kinabuhi, Father. And Lord, we thank you, Lord, for your Holy Spirit, O God, na may kanunay nagapanguhat, O God, this morning, Father, O God. Lord, wala kagayi pagkausab sa among matag-usab, God. Angayan ka, Lord, na matuboy, ug angayan ka, Lord, na madayig sa among mga kinabuhi. Because, Lord, you are worthy to be praised, Father, O God, Lord. We thank you this time, Father, O God. We thank you sa mga pagdaig, O God, Lord. Ikaw lamang, O Diyos, ang ayan na mapasidunggan, Father, O God. In the mighty name of Jesus Christ, Amen and Amen. Atong palakpakan ng ating Diyos. Amen. Pwede na maglingkod.
Amen. Praise the Lord. Mayong buntag once again. Are you blessed? Kulang pa. Are you blessed? Pauta na rin yung katapa dira abing na. Are you blessed? Tiksuon. Basi naadaray nag-uol karong kabuntaga or sa tibuok semana nga na yung mga problema nga naagian. Nya wala na to na kumusta no? You can show them your warm smile and encourage them that Jesus loves you. Oh, Jesus loves you, igsuon. Now, as we start our worship this morning, and atong maminaw ta sa pulong sa murag mag-lead, no? Murag mag-lead. Once again, person worship bitaw. Declare ta sa tong slogan. Please repeat after me. Say, Jesus is my Savior. I am His disciple. I'm a Bible reader. I'm a man of prayer. I am an evangelist. Amen. Can we look together in prayer? Let's pray. Gracious and Heavenly Father, how much we thank you and we honor your name, Ginoo. Salamat, O Lord, nang imong paghigugma kanamo, wala gyud paglubad, O God. Na despite, O Lord, sa mga kapakyasan, kasalanan, nga nabuhat, O God, nagpabilin ka nga mahigugmaon kanamo, Ginoo. Pasaylua kami ug hinlua mo mga kasing-kasing, O God, namo mga kasing-kasing dalunggan, O God, tibuok namong kinabuhi, O God, andam og madinawaton sa imong pulong karong kabuntaga, Ginoo. Salamat sa imong presensya, O God. Anoint your servant and may it be that I will be the mouthpiece of your word. Thank you, Father, for your anointing touch, for your presence this morning. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Once again, good morning. Now, nagpadayon ta sa to ang series nga Triumph and Tragedies, no? Para sa kinabuhi ni David, kung tanaw na to si David, if you look back in the life of David, ang tawag kay David is the man after God's own heart. Kung God's own heart siya, kung imong perfect siguro ni si David, no? Pero sa tong mga nasayran, sa mga niagi na to ang mga series, si David, daghan man siya victories, pero naagid siya mga tragedies gyakian. And most of those was when he focuses on himself. And he left his heart unguarded. Muna siya yung pinaka-dangerous. Na-experience ba ninyo? Ngawan sa yung mga kasing-kasing, kana ganing pauyunan na ninyo sa yung gusto? Murag maka-experience yun magkahadlok ba? Murag danger yung paingnan. Murag sa inyo, ang pag gusto pa uyun-uyunan sa yung kasing-kasing, wala na lang mo kabantay nga nanaday mo sa cliff. Ready to jump. No? Ready to jump. So, muna siya ito pag-istoryahan sa 1 Kings karong adlaw. 1 Kings 11 na ta. Before that, na ko i-share na story. Na ko nabasa ba? Isa ka pastor, kadalasan mga pastor, counselors ni sila. So, naay isa ka adlaw daw, naay isa ka pastor nga, naay nanawag sa iyang wife. Nang ana daw ang wife, nag-disclaimer ang wife ba, na siya nga, it is important for you to know that ako ang husband, wala siya nabuhat na mali sa kuha. Maayo kayong pagtrato sa kuha, na-feel yun ako yung paghigugma sa kuha o sa mong family, mapinanggaon kayo sa mga anak, responsable kayo siya, and I know that He loves me with all of His heart. No, yung giingon na, disclaimer. Pero nanay sumpay. So, if ever nga dili niya masabdan ang nahitabo karon, dili pod na ko ma-explain ana ang wife. But, I've just fallen out of love with him. Ouch! Ouch! Pamilyado ang babae, ang wife, tapos nasa lay mga anak, buutan kayang husband, pero nga nung nagtawag siya sa ilahang pastor, ningon siya, I've fallen out of love of him, for him. Saan man na siya, no? Ikaw, nag-expect ka nga forever. Nag-promise ka ba, syempre mag-asawa sila. Unsa kininang vow sa mag-asawa? For better or for worse. In sickness and in health. Isa pa to? Marag nag-skip na naman. Siguro tayo lahi nga, till death do us part. Nakainana nga, mga vow. Pero nga nang, at some point, ni ani nga babae,
ningon siya nga nawad-an siya pagigugma sa iyahang bana. Why is it? This one is a tragic event sa isa ka family, especially sa isa ka wife. Kay never, pag once maminyo ganit ning babae, nagatanaw na sila future, kanang grabe na ako kung mo siyang imagine, naga-picture out na siya kanang fairy tale family, a picture perfect family. Pero nga nung kining babae, niabot man siya sa punto nga nawad-an siya paghigugma. Nawad-an siya paghigugma. And you know, ana tong pastor nag-share siya. Inana ba't siguro no? Mga Kristohanon ba? Ato ang relasyon sa Ginoo nagsugod na mainuton, kanang gusto lang ta perminti na sa presensya sa Ginoo, ma-enjoy lang nato perminti ang ato ang relationship with the Lord, pero gradually hinay-hinay sa to ang kinabuhi, unknowingly naga-falter na ba murag karon anay fire was unya kapoy naman ugma nawala naman nagkawala nagkahinay-hinay. And you know what, kana siya inana na way, it is slowly, kung dili nato na pugngan, kung pasagdan nato na magkaroon tag hinay-hinay nga pagkawala sa tong gugma sa Ginoo. Inana daw iyang na picture out. Sometimes ingon ta dili man ang Ginoo, perfect man ang Ginoo, perfect yang pagigugma sa ato Pero ang problem, ako. It's not you, it's me. Niabot na to sa inana ka punto. So karon, as we look at the life of Solomon, kabalo ba kita no? Bright gisi Solomon. Kato gani nagpakita ang Ginoo sa iya, unsa yang gipangayo sa Ginoo? Dili riches, unsa to? Wisdom. So kung maguna-una ta kung bright gisi Solomon, dapat nag-expecta nga dili mapakya si Solomon kinanagot siya ang greatest wisdom. Walay baka kumpara sa wisdom ni Solomon, pero nga maka-experience si Solomon diri sa tong pagpaminaw nga tragedy sa iyang kinabuhi. You know what, I've entitled this series for today's natay pangutana day first and si Ran kato first, how did you next slide wala, how did you fall out of love? Nakatry na ba mo diri sa inyong mga ex sa una? Sa inyong mga relationship sa una? Na ba may mga inana nga? Or basin sa inyong mga bana? Kabalo mo na yung mga times, no? Tinuod biya daw ni? Na times sa feeling nimo dili na nimo love ang imuhang husband or wife, imuhang partner. Namagula na mo ko'y gusto ani niya. Namagula na may feelings. Pero mo ganun ingon nila mga advices na kung mga nadungog, dili mong good always. Love ang naa sa relationship. Tinuod ba na? Sa mag-asawa, tinuod ba na? Ang mga young people, may ning tando. Tinuod ba siguro na, no? Na ay times ka, dili lang siya about love, and love, it is our commitment ang naga-matter sa isa ka relationship. Tama ba? Tama. So, I've entitled the series is The Tragedy of One's Heart. Ang kapakyasan, murag ang kanang bad, worst endings sa isa ka kasing-kasing, sa isa ka tao. Butangan yun ako na, how did you fall out of love? You know what? Kung anong tanawon ang kinabuhi ni Solomon, he has everything. Nana sa iya tanan, di ba? Nana! Kay Solomon, tanan na pwede niya pangayoon. Pero why is this chapter a tragedy? Nga no. First thing, next slide. Solomon loved other things. It's very dangerous, the eye. Once we try, we start entertaining other things sa atong kasing-kasing. Kaya you know what? Mo ganin ang moingon ang Ginoo no, sa pinaka-greatest command, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Mo gid na first commandment ni Jesus Christ. Why is this the commandment, the greatest commandment of the Lord? It is, we will get to find out, no? In verses 1 to 3, Solomon loved other things. Verse 1, kindly read, 1, 2, 3, go. Next,
The Lord had clearly instructed the people of Israel, "You must not marry them because they will turn your hearts to their gods." Yet Solomon insisted on loving them anyway. Next, please read. Okay. First 3 verse pa lang sa chapter, nakita na nato, no? Huy, kabugat! Imagine, nag-start na si Solomon atong nailhan full of wisdom. And why is this happening? Why is this happening? Sa pinakasugod pa lang, now King Solomon loved many foreign women. Unsa di ay ang rule sa Ginoo, ang law nga gihatag sa Ginoo sa mga Israelites? Do not intermarry. Ayaw pakigrelasyon sa lahi nga mga tribe, tagalaing nationality, tagalain nga lugar nga mga tao. Why? Because kining mga taga-laing, mga foreign women has their own different God. Bugin na siya mo nang ingon ang Ginoo, you must not marry them. In verse 2, you must not marry them because they will turn your hearts to their gods. Klaro kaayo. Aside sa verse, dapat isa lang yun ang imong asawa. If you will intermarry, you will be exposed. You will entertain the other culture, the other tradition, the other beliefs, which is sa ilaha. They serve or they worship other gods. Sa verse 3, klaro kayo rin, no? Solomon married, has 700 wives. Kadaghan ba? Ni kailan pa ba si Solomon, ani? So, kung nabasa, murag wala na yun. Kung tanawon ni mo, grabe nag-price sa nakanan ka na, nag-inulit, gano'n sa na siya. Grabe ang greed sa kasing-kasing ni Solomon. Kung kinsa siguro mo doon sa'yo, sige, asawa natin ka. Wives na na, wives, royal birth. But we know, sa ato ang past na mga series, we know nga once mo makipag-marry na sila sa mga royal na mga babae, it means mag-gain sila power, di ba? Imagine, Solomon marries 700 wives of royal birth, meaning gusto niya. Naging sakim siya, dili lang sa babae, but also sakim siya og more power. And that is very dangerous. Dili lang, he has 300 concubines. Siguro kung everyday na magpakita ng iyang mga concubines, murag different pag kining mga wives niya, taas-taas ni sila level. Kining concubines, murag maon ni sila ang mga naa sa lower parts siguro na nag-serve sa iyaha and all of this. Imagine, 300. Dili gid niya maila-ila bisan everyday na mag-ilis-ilis sila siya kauban dira, balik-balik sa pila ka tuig. He will not get to know or kanang ganing dili good nila magampanan ang role nila as a wives sa pag-alaga, sa pagiging wife yun. But this, Solomon, in his heart, he entertained, he loved other things. Firstly, he loved women. Literal yun, he loved women. And he got greedy of power. He turned his heart, next slide, to other gods. Muna siya itong pag-istoryahan. Solomon had the gods in Solomon's heart. Next slide. So, there's the next na verses. Gipanganlan gud ni unsa ni nga mga gods ang gipang serve ni Solomon. First, verse 4, in Solomon's old age, they turned his heart to worship other gods instead of being completely faithful to the Lord, his God, as his father David had been. Ang difference ni David ang Solomon. David knew who his God is. Nagpabilin na faithful si David despite sa iyang mga kapakyasan. But Solomon, on the other hand, he turned his heart to worship other gods because of the women he married to. Kining mga women nga nagdala kay David, nagturn sa kasing-kasing ni David sa paghikugma. Ay, ni David, ni Solomon sa
other gods. So, first ito na discover. Next slide. Oh, wala pa tayo. Sige, verse 5, please read. Next. Okay. He refused to follow God completely. Next slide. Tanaw na to dari ilailaho na to ni kinsa din ni mga gipanganlan dari nga mga gods. Okay, next slide. Who the gods in Solomon's heart. O dili na lang isa ang Ginoo ni Solomon. Daghan na siya Ginoo. First, gilista ginako na. First is the god the Ashtoreth. Okay. So kung ato na tan-awo ng Ashtoreth, this is a prominent Canaanites or Phoenician goddess of fertility. So babae ni siya, goddess, love and war. Kamala mo ng mga Roman mythology, sir? Greek mythology? O sige na ba, nagkasa lang mga gods. And kini si Ashtoreth, gina-pair daw ni siya kay Baal. O, di ba? Baal, kaya lata Baal. Kini ni siyang god pod na ilang gipang worship. So, kini si Ashtoreth, she is known, worshipped as the Queen of Heaven. Wow! So, ang ilang ginabuhat, they have this sensual ritual. Oh. And then, they have this sacred pose and offering incense. Murag weird kay nilang pag-worship. Kay babae man ni si Ashtoreth. Next, nag-worship. First na siya nag-worship ni Solomon. Second, si Molech. Okay, kini siya abomination or detestable god ni siya of Ammonites. Sa Ammonites siya nga Ginoo nila. Their worship involved horrific ritual. So kung horrific, murag pagpamatay, inana ang ilang ritual na ginabuhat. Okay, unsa daw? Specifically, burning of children, a sacrifice in the valley of Hinnom. Why did the Lord told Solomon nga dili magduol sa women, dili mag-intermarry? Because his heart will turn away in worshiping our one true God. Imagine kung gi-allow ni Solomon nga mahitabo ngina ay horrific na ritual pagpamatay sa mga bata para i-sacrifice. This is really bad, no? This is a really bad scenario na. Grabe na ang kasing-kasing. Instead of wisdom ang naa sa kasing-kasing ni Solomon, his heart is now filled with pride. Siguro kung imagine mo, sige lang, sige mag-serve pa taglaing gods, kay para mas magkaroon tagdagang power. Sige, welcome na ko na and all of that. Familiar ba maginana nga mga tao? Kanang, sige, magsimba lang na kay parehas sa matag Ginoo. Mas daghantag duulan, mas daghantag power yung ma-experience, miracles na ma-experience. But no, these other gods that God really hated. No, mo ganang pinaka-first na commandment sa Ginoo, sa 10 Commandments, do not worship other gods. Kikini nga mga gods sa mong ginasimba, they are your idols. They are those who will turn your hearts away from Him. Padayon nato sa verse 7, please read. Wala 7? Sige ako 7. Ay, 7? Okay, please read. Okay. Verse 8, Solomon built such shrine for all his foreign wives to use for burning incense and sacrificing to their gods. Okay, dito sa 7, tanaw na to, unsa to nga mga gods. First is si Chemosh. Si Chemosh, god of Moab, kini siya nga God na gihapon same na mga sacrifices, no? Child sacrifices. Imagine, remember, pagbasa na ko rin po, remember tong si Abraham, gi-offer niya si kinsa gani? Si Isaac.
Murag mo na to nga worst na scenario ko ato tan-aw nagi-command sa Ginoo. I-offer imong anak si Isaac. Siya atong himuon na burnt offering, na sacrifice. Ning tuman si Abraham, kung ikaw wala ka kabaluan nga story, kulbaa ba ani? Pero you know what happened next? Wala gi-allow si Ginoo bisan pagpangutanan ni Isaac. Asa naman ang ato ang offering dira? Asa naman ang atong i-sacrifice? Asa na atong sunugon dira? Ang tubag ni Abraham, the Lord will provide for it. And indeed, wala gid na sacrifice si Isaac. God provided. Because God hates this kind of practice. Dili i-allow sa Ginoo nga mag-sacrifice og kinabuhi para ma-please siya. That is not the intention of the Lord. Pero kini nga mga God nag-welcome ni Solomon. I believe kung wala man siya ato na time nga nag-sacrifice, no? He knows what is happening. Morgan is sa verse 8. He built such shrines for all his foreign wives to use for burning incense and sacrificing to their gods. So he knows what is happening. But what he is doing, he allowed it to happen. And you know what? Aside from Solomon loving other gods, second point, Solomon turned away from the Lord. He turned his heart away. Verse 9, it says, the Lord was very angry with Solomon, for his heart had turned away from the Lord, the God of Israel, who had appeared to him twice. Verse 10, please read. Okay. Ingon diri sa verse 9, ang Ginoo gyud ding appear kay Solomon twice with this warning. Unsa ta nga first gani? Unsa gani ang first si God nag-appear kay Solomon personally? It was when God asked first appearance, God asked Solomon, unsay mong gusto? Ang gipangayo ni Solomon, wisdom and blessing. And the Lord granted it to him. But the Lord warned Solomon, be faithful, keep my commands. Mo na ginabalik-balik sa Ginoo. Now we know, nganong ginabalik-balik sa Ginoo nga keep my commands, be faithful, obey all of my decrees. It is because He knows that there is this possibility nga once we turn away and disobey the Lord, we will worship other gods. And sa second na pag-appear sa Ginoo, this was when gidedicate ni Solomon. Di ba? Ang temple. Ug nagpakita ang Ginoo. And again, He confirmed this dedication and He gave Solomon this warning. Ayaw gyud mo pagsimba ug laing Ginoo. Ayaw mo pag-disobey sa ako. This is His command sa kay Solomon. But what happened to Solomon? Next slide. So, di nahitabo kay Solomon. Klaro kaayo. Sa tuwang mga nadungog sa kanipa lang na verses. First thing, Solomon disobeyed the Lord. Literally, kapila nagpakita ang Ginoo sa iya. He knows the commandment. He is full of wisdom and he knows unsa dapat iyang buhaton. But he chose to disobey God by loving other women, other things, foreign women, and being unfaithful to the Lord by building these shrines and pagans having other gods. He disobeyed the Lord. He knows full well na dapat dili niya buhaton. The second thing na yung gibuhat, he worshipped other gods. Aside sa pag-disobey niya, nga nag-marry siya daghan ng mga foreign women, he worshipped other gods. And that is really sad. And lastly, a third thing, I believe this thing happened. Solomon loved himself more. He wanted to get more and more. He has the wisdom that we all wanted. Pero kay Solomon lang nahatag. Pero what he did, he wanted more. He was not satisfied with what had given him, blessed him with. Can we say nga si Solomon, grabe ka blessed? Diba? Personal, blessed ki si Solomon. Walay daghang war sa iyang time.
Di ba? Walay daghang war, walay daghang issue sa iyahang time. He is all the riches na namanan niya sa iyang amahan. He has this kingdom na built ang temple sa Ginoo. Favor sa iyaha kay siya ang nagpatukod. His name is kanang na magnified good kay siya good ang nagpatukod at ang templo. But what happened? He wanted more. And again, from being filled with wisdom, iyang kasing-kasing na puno og pride. Napuno ang pride. Verses 11 to 13. We'll read. Please read 11. But for the sake of your father David, I will not do this while you are still alive. I will take the kingdom away from your son. Verse 13. Okay, by this time, makita nato kung unsa ang consequence sa disobedience. Kabalo man kita no? Now once we disobey, there will always be a consequence. Pag maginahi tag-ulo, bisan nga nagdita mo tuman sa itong ginikanan, nagit ay consequence. Pag moingon ang ginikanan na to, ayaw sige dagan-dagan kay madagma ka nadagma gid ka, consequence. Pag ang magkiniat na silang duha dira, undangin na ninyo magsakita sunod. Kung sa'yo may tabo, mag-away yun. Diba? Hinana na siya. So we know that the things that we are doing has consequences. The disobedience that we do has consequence. Diba? And this is what happened. Since wala gikip ni Solomon ang command, please, taas gamay. Ang command, nag-disobey siya, ang giingon sa Ginoo, I will tear the kingdom away from you and give it to one of your servants. Now, dili na nato ni deeper kay moabot taan na sa next week. Ato na pag-asuyahan next week. But what we are sure of, what happens in the next, is that ang kingdom ni Solomon will not be his forever. Nana siya division na. Magkaroon na nag-division sa future. And we will get to understand it next. So, dili ko mag-spoil sa inyo ha, but see you next Sunday. Para makabalutaon sa consequences, ana. But you know what? Bottom line, sa kinabuhi ni Solomon, Solomon had matchless wisdom. Next slide. Yet, he was outsmarted by sin's scheme. Sa to? Solomon had matchless wisdom. Walay makumpara sa wisdom ni Solomon, pero na-outsmart siya by sin's scheme. Na-overcome, napili siya sa mga kasalanan. In short, nagpa-tempt siya kay Satan, nagpapili siya. And that is tragedy of the heart of, next slide, Solomon. Una siyang, ato ang title for today is The Tragedy of One's Heart. Unsa di ay? It is when we rely on our hearts. Mo ganina, no? Every time, maingon ta na, ay, tigwang naman ko. Kaya na ako ang sarili. Pero you know what? No. Don't be so overconfident na kaya na nimo imong sarili, because you don't know when or what is the trick of the enemy to trap you into sin. Di ba? Hadlo kayo matrap ta sa sin. Nabadari ay nakatry na nga murag natrap na gyud, lisod na kay mo kawala sa mga sala nga mga nabuhat nato. Because it's very dangerous. It's very dangerous. So, igsuon, unsa di ay dapat natong buhaton. Next slide. How not, or, wala na. Next. How not to fall out of love. Kasi si Solomon, na-fall out of love siya sa Ginoo.
Na in love siya sa other na mga gods. Nako! Young people, ayaw mo pag-love-love sa aunasan niya gigugma ang Ginoo. With all your heart, with all your strength, with all your soul. Kasi kung mag-una-una mo nag-love-love mo other things, the danger is that you will choose, no? You will choose the other gods. Kabalo mo, sige, ato na pag-istoryahan sa next slide. Hapit na ko madala. No, next slide. First one. How not to fall in love out of love. First, guard your hearts against idols. Unsa man ang idols, Pastor Roy? Ginahingnan na gid pa nga bawal mi magkanta-kanta worldly, bawal mi mag-idol og mga artista, bawal mi mag all of this and all of that. You know what? Unsa di ay ng idols? Aside sa mga idols na kanang mga ginasimba sa mga tao dira nga unsa na siya? Ha? Ribulto. Kanang mga ribulto. Kabalo na ta nga mao gid ang pinaka number 1 nga hate sa Ginoo. Nasimbaho nato. He hates it. Bisan pag bali-baliho na to basa ang Bible, muuna to sa New Testament, balik na sa Old Testament, God hates it. God doesn't want you to worship such gods. Hala, miraculous man na siya nga God na mong ginasimba, pastora nga. Kana siya nga rebulto. Kaya nagahilak man na siya. Nagadako man na siya every year. You know what? These things can be used by Satan to lure you away from God. Ay, kini na lang mo simbahon, kaya na siya milagro nga ginapakita. Pero you know what? That thing that you are worshiping is used by the enemy for you not to worship God in spirit and in truth. Tinuod ba? Tinuod. That is true. And what is idolatry? What does it mean? Next slide. Oh, nanaday. Idolatry is the worship of a physical object, image, or person as a deity. Atong ginahimo nga Ginoo. Or the excessive blind adoration. Ngayon nga, murag ano lamang guna siya, pastora, kanang ano ba? Kanang wala man nato nakita ng Ginoo, so na atay ginaano makitaan i-worship. Di ba mo na tong blind na reasoning? Mo na tong blind na reasoning ang ginabuhat. Something other than our God. Often seen as placing worldly desire above spiritual principles. Next slide. Dapat siya other meaning. In other words, please read, idolatry is okay, gets ninyo? In other words, ang idol sa atong kasing-kasing, mauni siyang nakapalayo sa atoa sa paghigugma nato fully sa Ginoo. Yes, number 1 ng mga kini, mga images. But you know what? There could be other things that you took as your idol. Tama ni mga artista. Di na lang kamusimba kay kadalasan mag-mall show ang mga artista Domingo. Umato ko dito kayo sa iron ako makita si Daniel Padilla. Ala na. Kini mga K-pop mag-concert. That could become your God. Or even your job. Dili lang ko musimba kay kailangan gid na ako ni humanon akong trabaho, pastora, kay gusto jud ko makadawat og sweldo. Or pwede po nang yung balay. Dili sa kong musimba, pastora, kay daghan pa kay gipuson sa balay, pastora. Pwede. Di ba? Paglabas ako, pastora, those things that will hinder you from worshiping our true God. So, do you have idols? Iksoon. O, di ba? Nagsoyahan na yung mga young people na siguro ko idol ba? Do you have idols in your heart? Guard your hearts towards these idols. Guard your hearts. Next, second point. Do not forget your first love. Kasi yung first love, wala ka remember ba? Na-remember. Naman na-remember? Do not forget your first love. Burag tao lagi, di ba? Clue. Classmate na ko sa una. Ana? Be watchful because your first love should be God. Ingon sa Revelation, this is God's warning. Kabalo man to sa Revelation, ha? Mga pag-warn sa Ginoo. Please read. You have left your first love. Kinsa mong first love? Biyaan kay fall out of love. No. You fell out of love sa ato ang Ginoo. Nag-smile ha? Ang Ginoo yung first love. Young people, kinsa yung first love? Ginoo.
Do not forget this. Because once you leave your first love, because you love other things, you love other people, you love other gods, maparehas mo kay Solomon, you turn away your heart from loving God fully by loving other things. Muna igsuon. Unaha. Ingnay mo katapad, Rabi. Unaha ang Ginoo. Love the Lord your heart with all your heart. Love the Lord your God with all your heart. Ingnan ang katapat ninyo sa likod sa tubangan. Ingnan. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Una ang Ginoo, ha? Kada yung mga crush dara, mawala ara na. Kada yung mga, paminaw mo sa yung ginikanan, paminaw mo sa mas magulang sa inyo. Kaya yung mas magulang sa inyo, ning agi na ang mga first love. So, kinsa yung first love? Young people? Very good. Next, pang 3. Okay, third thing. How not to fall out of love? Be faithful to the Lord. Ingon sa Proverbs 4:23. Please read. 1, 2, 3, go! What happened to Solomon? He did not guard his heart. Wala niya gi-protection na niyang kasing-kasing. Even ha, Solomon, mas advantage na ni Solomon kaya pakita ng Ginoo sa iya kaduha ka beses. Grabe na siya wisdom. Pero wa pa gyud niya nagarda niyang kasing-kasing. Kamo. Ingnan mo katapat natin, guard your heart. Guard your heart. Guard your heart. For everything you do flows from it. Tanan mo gusto buhaton nagikan sa desire sa imong kasing-kasing. Tama ba? Di ba? Tanan nga imong gusto buhaton sundon nagikan na sa gusto sa imong kasing-kasing. Muna ang warning sa tuaw, we should guard our hearts. Kinsa nagingon ani? Kinsa nagsulat sa Proverbs? Kinsa nagsulat sa Proverbs? Kinsa nagsulat sa Proverbs? Kinsa? Si David Solomon. Ha. Bright kayo, daghang Proverbs, no? Pero si Solomon mismo. Solomon mismo. Wala niyang gardahan iyang kasing-kasing. Igsuon. And you know, in the last pa na siya. Next. What happened? Please read. Sin outwitted. Na ano ba? Wise kaya yung sa Satanas gyud. Nakaya gani niya nga i-outwit. Sabi sa Bisaya ang outwit. Kanang atikon ba? No? Si Solomon pinaka-bright, pinaka-wise. So meaning, obviously, kita dali ra kayo ta i-outwit ni Satan. So, unsa dito buhaton? The very best thing that we can do is that we should give God the control over our hearts, our lives. The tragedy of one's heart happens once we forget kinsa dapat ang mag-take control sa tong kasing-kasing. Kung paundayunan nata tong kasing-kasing, dili na ang Ginoo ang namuhat sa tong kinabuhi. Kaya again, our heart should be guarded. No? So that is why Solomon experienced downfall, tragedy sa iyang kinabuhi. It is because he trusted on himself than following and obeying God. Sige, mawalik dumato ta, wala man dira sa pinaka-last na verse sa chapter 7. The rest of the events in Solomon's reign, including all of his deeds and his wisdom, are recorded in the book of the Acts of Solomon. Solomon ruled in Jerusalem over all Israel for 40 years. When he died, nadadali, sa verse 11 nga muna, he died, he was buried into the city of David, named for his father. Then his son, Rehoboam, became the next king of Israel. So pasabot, kining 11 is the latter or the last verse where we can hear of Solomon.
Sayang kay no? Na mao ang gikahantungan sa kinabuhi ni Solomon. But we know there's grace of the Lord. And this chapter 11 were recorded. It is to remind us not to turn our hearts away from the Lord. Because it's very important for us to love God. Ingay mong katapad dira for the last time. Higugma ang Ginoo. Sa tibuok nimong kasing-kasing. Because the greatest tragedy is us turning our hearts away from our gods. Can we look together in prayer? Gracious and Heavenly Father, Ginoo Lord, salamat sa imong pulong karong kabuntaga. Nga nag-warn ka naman, Lord, for us not to turn our hearts away from you. It is very dangerous, O Lord, to follow our hearts. It is very dangerous, O Lord, to entertain and to compromise, O Lord, our faith alang lang sa desire sa mga kasing-kasing. Mong Ginoo, we ask na ikaw, good Lord, magapamuhat sa mga kasing-kasing. I-guard ang mga kinabuhi for us not to do what Solomon did, O Lord. Ginoo, dili namo kaya ni buhaton by our strength, by our wisdom, by our desires alone, O Lord. Because our hearts are deceptive, O Lord. Mong Ginoo, we want to surrender our hearts, our lives, di alamang kanimo Ginoo. Giyahay kami nga mong desisyon, O God, sa matag adlaw, mao ang makapahimuot kanimo, mao ang makahatag og himaya sa imong buhi nga ngalan Ginoo. Father, we want to grow closer to be a godly women and men, faithful diha kanimo Ginoo. O Ginoo, fill us with your Holy Spirit. Tabangi kami nga magtubo kami padayon sa mong pagtuo diha kanimo Ginoo. Salamat Father sa imong grasya nga kanunay ug padayon nga gapasaylo ug nga nagaluwas ka namo Ginoo. Ug padayon kami gamita o God para sa imong ginharian. Dalagan ka Father, this we pray in Jesus name. Amen and amen. Now, this time, let us be faithful to the Lord through giving our tithes and offerings. Let's sing, Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. I just wanna thank you with every beat of my heart. You've given me eternal life and your word to light my way. You've given me your spirit, new mercies every day. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's not an fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. I just wanna thank you with every beat of my heart. You've given me confidence, and my soul is filled with peace, for you are my provider. You supply my every need. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. I just wanna thank you with every beat of my heart. I just wanna thank you with every beat of my heart.
I just wanna thank you with every beat of my heart. Yes, oh Lord, we thank you, oh God, with every beat of our hearts, oh God, because you are so faithful, you are so good sa mga kinabuhi, Ginoo. And here's our tithes and offering, Ginoo. Kinauli na mo diha kanimo, oh God, for you are our Jehovah Jireh, who has faithfully provided for our need, oh God, sa tibuok simana. Ug padayon kami, oh God, na magasalig kanimo na sa umaabot na simana, oh God, magpabilin ka nga maayo, oh God, who will provide for our needs and meet the desires of our heart. Bless this church, bless every one of us, oh God. Padayon ka, Ginoo, namong ginasaligan, oh God, sa tanan ng panginahanglan. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Ito na pala pa ang buhing Ginoo, be? Hallelujah! Now, igsuon, guard your heart. Bitaw, now we will have our announcement, no? Na naman ta sa April, so natay updates sa mga announcement. First thing is, padayon gapon na to ang kids worship service, 10 a.m. dito sa Pikas ang mga bata. Right now, nasa la dito nagagather. And then, ito ang prayer meeting every Friday at 6 p.m. See you on Friday. So every first Friday wala mi kinami pastors meeting manggud, so dili pa makaanhi diri and thank you for understanding. Now ito ang cottage prayer on April 17 karong Friday will be sa Balay or Family Gamueta. So dito sa Block 72 71. Okay, so 71, see you sa ato ang prayer meeting sa Gamueta Residence. Wow, thank you sa Gamueta family. Now, next, we'll have our Women's Bible Study every second and third Sunday. Nakaron? 3 p.m. Okay, unya na ay Bible Study ang women's. Next, Bible study for the men, depende sa schedule. Padayon lang mga i-update ni Kuya Hill. Salamat sa kinabuhi sa men's. Next is, okay, you have, I think naanat sa yung mga bangko, no? Dili na ginani, kana dahi, kanang gamay. Kana siya ang inyong pledge. Pwede ko nakatanaw? By faith, I commit an amount of. Pwede mo magbutang dira pila, pray sa ninyo. Pwede man pray sa mo first bago mo maghatag. Para kanang with all your heart ba? With all your heart, para kanang malipayon nga naghatag sa Ginoo. Pray for it. How much will you give? Again, temple builder pledge nato sa ato ang padayon nga renovation sa ato ang simbahan. Okay? Kana siya? You can drop ba? Next week. Pwede daw next week. So, pwede pa 1 week kung mo mag-pray for it. Next is, later we'll have our teachers demo at 1 p.m. Para sa mga teacher. Ready na ba ang mga teacher? Kana siya, see you later para sa demo. Next slide. And also for the dancers, mag-talk ta sa ato ang practice schedule. Next, ato ang BBS yun. Dapat na yun, no? 2 kasimana na lang ata. Magsugod na ato ang Vacation Bible School 2026. And for the information of everyone, kining mga naadari, I think mostly, 90% are the part, the result, bunga sa ato ang VBS, sa kids ministry na to. Kining naadari Okay, so praise the Lord. Nga daghan patag mapatubo sa pagtuo nga mga kabatanunan. Salamat sa inyong mga generosity, di ba? Kay safe na nga to ang mga snacks and tanan na mga panginahanglan materials po na provide na po. Salamat sa inyong mga paghatag. The Lord will bless you more and more. So, see you sa VBS. And then, padayon gyapon na ang fellowship sa youth every Saturday, 4 p.m. Kana siya. And then, Family Day will be kana sa May
3. Naingnan na ako ang mga young people na nasa lay mga pag-ipon nira sa ilahang mga registration for the family day. And also, encourage na mo tanan nung unta ang mga papag mama kauban sa pagsimba o sa pag family day nato. Sayo atong family day ani alas 8 sa buntag. Sa simba. Ang panimbaho nato kay para sayo ta makaadto dito sa ato ang venue. Then, let's have, after anang pagsimba na to, matuta dito sa after second service? Second service. Today, after second service. Nanatay second service. Alam mo, nanatay second service sunod. Water baptism seminar. Since sa ito ang family day, we'll have our water baptism. So, dapat mag-seminar para masabta na to. Okay? So, see you later sa mga magpabaptize. Mag-talk mo nila Pastor Chris for the seminar para masabtan ninyo what is it about. Next slide. I think ana lang siya. Og. Oo. So, ano ni siya, na-concern last week na murag init na kaayo. Praise the Lord, kay karon dili kaayo. Pero kanang igang. So, naay proposal na for the summer, we will change our schedule sa pagsimba. Dili pa man to siya final na, mga suggestion nga 8 a.m., 9, so before manguli unya, magboto-boto ta kung unsa ta nga schedule para i-early na to gamay ang atong worship service para dili ta magtandrik alas 12, alas 11 nga perti na kainit. Okay? So later, we'll talk with our departments about it. I think that's it. Can we rise for our closing song? Let's sing Walay Sukot. Walay sukot ang gugma mo. Di sa presensya mo kana na liko balaan ka Diyos sa tanan day ko nimo pinatayik o ginapasalamatan ka na mo God kay tinuod Lord walay sukod ang gugma mo kanamo o God nagpabilin ka nga matinud-anon ka namo nga nagauban ka namo sa mong pamilya o God mong Father we trust you with all of our being. Salamat Ginoo, we love you with all of our hearts, with all of our soul, and with all of our strength. And now may the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of His Holy Spirit be with us all.
Amen and amen. Praise the Lord. Happy Sunday, everyone. Let's greet one another and shake each other's hands. And pangutan ako